ka-business. Pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Hello po mga ka-business! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi po at bumabati ng magandang umaga dito sa ating around Middle East, sa ating mga magigiting na OFW at magandang tanghali po sa ating mga subscriber at nanonood sa aking mga reaction video dyan sa Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Insyaallah ta'ala. At ito po ang aking panibagong reaction video natin dito kay Bay at saka kay Jonjon. Ito nga ang magkasalungat nilang pangingisip dito tungkol sa gustong motor na bilhin ni Bay. So bago po natin umpisahan yan at gusto ko lang pong nagbabaka sakali po ako, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dyan sa aking munting channel, baka po pwedeng pakisubscribe at pakipindot na rin ang notification bell para po updated tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. So, ayun na nga mga ka-business. And then, please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family sa aking pong mga kapwang Muslim. Suportahan po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at para lumawak pa po ang kanilang tulong sa ating mga kababayan. Hindi man po nila maabot ang ating mga places ng mga Muslim, at least po sa pag-share o pagsa-subscribe sa ating mahal na pinuno na si Ka-Business Official, Papa Dins TV, ay makakatulong po sila sa ating mga kapwang kababayan na nahigit na nangangailangan ng tulong. So, ito po ang aking reaction at konting opinion at konting payo po dito kay Jonjon at saka kay Bay. Ito ay napansin ni Mr. Ka-Business habang sila ay nagsasayahan na wala itong sa mood itong si Bay. So, ang ginawa ni Ka-Business at tinanong ito, bakit na parang wala siya sa mood, wala siya sa timing, ano ba yung nangyayari? At ito ay nagtatampuhan nga sila. For 1 week na raw sila hindi nag-uusap ng kanyang asawa na si Jonjon. So, sa tagal na yon, parang nagulat itong si Mr. Ka-Business dahil okay naman sila sa kanilang mga vlog. Ang sagot naman niya nito ay nilaglag niya pati yung channel niya ay pakitang tao lamang po daw. Yon ang kanilang closeness ng kanyang asawa. So, dito, makikita natin na itong si Bay ay para bang siya, yung bang umiral na naman itong isip bata nito, child is mine. Kumbaga, sorry po, hindi itong pang babash natin kay Bay. Ito po ay opinion ko or opinion ng mga iba na marami tayong na negative or positive na comments na nakikita po natin, kasi hindi naman po tayo makakapag-reaction kung hindi natin nakikita yung attitude or kung ano yung behavior ng isang tao. Nakikita natin na napapanood natin. Kahit naman po kayo hindi kayo reactor, ay napapakomment po kayo dito sa pangungugali ni Bay. So, itong pangungugali ni Bay ay kaya niyang ipagpalit ang kanyang pamilya sa pangarap niya. So, kumbaga, hindi siya nag-iisip kung ano yung kahinatnan after all sa gagawin niya itong desisyon. So, eto pinatawag nga ni Mr. Ka-Business itong si Bay at saka si Jonjon na sa anong pangyayaring ganon. So, kumbaga, tinanong sila kung bakit nga ganon pinatagal ang kanilang misunderstanding dalawa. Dahil sabi ni Jonjon, dahil lang po yon sa motor na gusto po niyang bilhin at hindi naman po sapat ang aming savings. Ibig sabihin, gagalawin na naman nitong si Bay itong savings nila. Ang mga ka-business, alam po ba naman natin itong si Bay ay laging padalos-dalos ang desisyon. Noon pa man ito ay lagi na itong ganito ang ginagawa niya. Hindi naman po lang ito bago sa atin. Kung sino yung nakakapanood po sa atin. Alam po naman natin maraming nagmamahal dito kay Bay. So,
as I said, uulitin ko po, hindi ito pambabas kay Bay. Ito pong opinion lang natin at bigyan natin ng kaunting advice kung halimbawa mapanood man nila ito, at least alam po nila na tayo nagbibigay ng opinion na hindi tama yung desisyon ni Bay. Huwag kang padalos-dalos, Bay, kasi mahirap ang maghanap ng babaeng pwede mong pagkatiwalaan. Mahirap kumanap ng babae na ay hindi ka inuunawa sa pangungugali, diba? So dito naman kay Jonjon, totoo naman po yun na kailangan daw talaga nila mag-save muna for this year kasi yun ang pangarap ni Jonjon, diba? So ang sabi pa ni Jonjon, pwede naman po siyang bumili ng motor by December, pwede po naman siya bumili, at least mayroon na kaming ipon. So that is correct. Mag-ipon muna kayo, at least kung mayroon man kayong gusto man itong bumili ni Bay Papaya ng motor na ito, ay at least mayroon pang natabi silang savings na hindi magagalaw. Lahat yun ang ibig sabihin ni Jonjon. So taliwas naman po, baluktot naman po sa pangingisip ni Bay Papaya dito sa sinasabi ng kanyang asawa. Ang gusto niya, mabili niya yung motor habang buhay pa siya, kasi what if bukas daw ay mamamatay na siya, yun ang ibig niyang sabihin, mawawala na siya sa mundo, hindi na niya natupad yung pangarap niya. So habang buhay pa siya, gusto niya matupad at madanas niya yung mga lifestyle na kung ano yung gusto na pinapangarap niya. Hindi niya iniisip yung pamilya niya. Kung ibig sabihin, kaya niyang ipagpalit yung pamilya niya sa pangarap niya, di ba? So dito kay Bay, huwag kang padalos-dalos, dahan-dahan lang. Ang pangarap, lahat naman ng tao talaga nangangarap. Ako nga, kaya nga ako nandito sa abroad, dahil may pangarap ako sa buhay, may pangarap ako sa pamilya ko. Pero huwag mo namang kumbaga, yung pangarap mo ay nakikita mo na kahit hindi na kaya, kahit hindi pa sapat, ay ipupursige mo yun, kukunin mo yun kahit hindi dapat pang kukunin yun. Kumbaga, wala pa kayong sa timing, wala pang timing talaga na sapat na pera para ipanguha mo sa pangarap mo, ipagpipilit mo. Huwag mong pilitin na hindi pa talaga kaya, kasi ikaw rin ang magsasakripisyo, pamilya mo rin ang magsasakripisyo sa lahat ng gagawin mo. Hindi lang naman ikaw, number one yung anak mo at ang asawa mo. So dito kasi kay Bay, sa kanya kasing pangingisip, okay lang kasi danas ko naman yung hirap. Huwag mo nang ipadama doon sa anak mo kung anong naranasan mo noon. Tama itong si Jonjon, ayaw ko kasi ayaw namin na pati yung savings ni Koy ay makuha. So on that part na alam naman po natin itong savings ng anak nila Bay Papaya at ni Jonjon, ay karamihan nang gagaling po ito sa mga sponsor na nagbibigay kay Koy para sa savings ni Koy para sa kinabukasan ni Koy na anak nila Bay Papaya. So ibig sabihin, itong si Bay Papaya, hindi siya nag-iisip ng mga future, kinabukasan ng anak niya, kinabukasan ng pamilya niya. Wala siya doon sa parte na yon. Kung umiiral ang kung umiiral ang inggit nitong si Bay, kasi aminin po natin tayo. Lahat po tayo, mayroon tayong nararamdaman na inggit. Hindi po normal ang isang tao kung hindi siya nakadama ng inggit. Pero, idahan-dahan mo kahit alam mong nakita mo na mayroon nabili, o katulad nitong si Bay, nakita niyang nakabili si Intoy na ang sinasabi niya dito kay Laka Business, gustong-gusto ko pong bilhin yung motor na yun. Sana po ako pa muna makabili ng motor bago si Intoy, kasi pangarap ko po talaga magkaroon ng ganong motor na yun. Okay, ilagay na natin ng ganon, Bay. Gustong-gusto mo talaga yung motor na yun. Wala naman talagang tao na hindi mag-ambisyon kung ano yung gusto niya. Lahat naman tayo, mayroon tayong pangarap sa buhay.
na talagang gusto natin, pangarap natin na magkaroon tayo ng bagay na iyon, di ba? Kasi ito kasi kay Bay ay ang kanya kasi yung parang mapopular lang talaga siya being isang tao na kaya rin niyang bumili tulad ng kay Intoy. Kahit hindi sapat, kahit hindi pa dapat, ay ipagpipilit niya na magkaroon siya ng ganon para lamang siya ay kumbaga makita ng mga tao o makita ng kanyang kapatid na kagwang ay kaya rin niyang i-produce yung produce ni Intoy. So, sa level ng buhay, hindi natin alam. Makinig ka, Bay. Sa level ng buhay, hindi natin alam. Kung nakagawa man o naka-produce man si Intoy ng ganyan na ngayon na mayroon sila na pangarap mong motor. Kumbaga, andun pa talaga sila sa level na medyo siguro binigyan sila ng swerte ng Panginoon. So dito sa level ng inyo ay hindi pa talaga, dahil alam mo naman at ikaw noon din na mayroon kang ganyan, as we see na ikaw ang una talagang kagwang ni Mr. Ka-Business, ay alam mo na talagang kung noon pa sana yan na from the beginning na nandyan kayo or 3 years or whatever, nag-umpisa ka na sana nag-ipon, edi sana at mayroon kang kukunin, huhugutin na savings mo kahit ano pang bibilhin mo. Ay ang problema sa inyo, hindi naman po makabisin na kita naman natin. Ilang ulit na itong pinangaralan, ilang ulit na itong ginawa ni Bay na waldasin ang kanyang pera. Wala siyang pakialam. Kahit wala pa si John dyan sa piling niya, alam po natin yan na ganyan talaga kawaldas at ganyan siya kung trumato sa kanyang sarili. Wala siyang iniisip na mayroon siyang pamilya. Etong si Bay. So, dito sa pangungugali mong medyo mapagmataas o may ugali kang medyong jealousy na yung inggit ba kung may makikita ka, bawas-bawasan mo yun, Bay. At hindi natin pwede pwersahin. Dahan-dahanin mo yun. Sa pangadahan-dahan mong paggagawa, malay mo, mas higit pa ang makukuha mo doon sa nakuha ni Intoy. Just kumbaga ilagay mo lang sa tono kung ano yung dapat mong gawin, kasi hindi tayo pwede padalos-dalos. Alalahanin mo, may pamilya ka, huwag mong ipagpalit ang pamilya mo sa pangarap mo. Dapat kung mangarap ka, dalawa kayo ng asawa mo. Dapat pag mangarap ka, kasali mo ang pamilya mo. Hindi yung nangarap ka para sa sarili mo lang, sarili mong katanyagan. Hindi mali yun. Dapat mangarap ka, kasama mo pamilya mo, kasama mo yung asawa mo sa bawat pangarap mo. Yun ang magandang pangarap, Bay. Hindi yung pangarap mo na nag-iisa ka lang. Kasi yung pangarap mo na yan, na motor na yan, para lang naman yan, popularity lang naman yan para sa iyo. Popularity ng mga tao na nakakita nila, ay ang ganda naman ng motor niya, kaya bilhin ko yon. Ibig sabihin, naging tanyag ka lang doon sa nabili mo na iyon, na material lang yun. So, wag masyadong materialistic, Bay, ha? Dahan-dahanin mo para hindi ka talaga magsisi sa bandang huli. Alalahanin mo, ano mang bagay sa mundo, ano bang material na nakikita mo, hindi yan kayang pantayan ng taong nagmahal sa'yo tulad ni John at ng anak mo, at especially ng family Ka-Business na nandyan ka, inaalagaan kayo, binibigyan kayo ng maraming pagkakataon. Kahit ilang ulit na kayo nagkamali, andyan pa rin ang dalawang mag-asawa na yan. Gabayan kayo sa tama. So dito kay Bay, porket nadanas niya na yung hirap, ay wala siyang pakialam kahit maghirap siya uli, madanas niya yung hirap kasi sanay siya. Hindi, wag mo nang ilagay yung sarili mo at yung pamilya mo doon sa dati ninyo na naghirap kayo sa inyong mag-asawa, bilang mag-asawa na kumbaga walang tumulong. So ngayon, nandito na kayo sa level na ito, ay pangalagaan ninyo ang level na ito, kasi kumbaga sabi ni John, kauumpisa pa lang ninyong mag-savings ng inyong pera.
ingatan mo yun, ingatan mo yung desisyon ng asawa mo kasi hindi yun para sa kanya lang. Hindi yun para kay Junjun lang. Para sa pamilya ninyo yun. At magpasalamat ka na kapag asawa ka nang may isip at kaya kang gabayan. Hindi siya basta-basta bumibitaw ng kung ano yung desisyon mo. Kahit man lang ay kumbaga inaano ka niya, yung bang sagabal siya sa mga plano sa mga pangarap mo. Yung pagkasagabal ni Junjun sa pangarap mo ay yun ang kumbaga pinakita lang niya sa iyo na hindi pa sapat at hindi pa tama kung ano yung naging desisyon mo na bumili dito sa motor na ito na pinagpipilit mo na kahit hindi pa sapat yung pera ninyo, gusto mo na yung kukunin. Huwag ganon. Dahan-dahanin mo ba? Malay mo, masigit pa ang makukuha mo. So dito sa inyo, sa inyong sa inyong channel, huwag nyong basta-basta itong itatapon. Huwag mong isablay o ano ba yung termino po ng ibang words na huwag mong baliwalain itong YouTube channel ninyo kasi hindi kayo pamamanahan o hindi kayo bibigyan ng pagkakataon ni ka-business gumawa ng ganito. Tingnan naman ninyo ang views at ang mga subscriber ninyo for only 3 days monetize kayo agad. Huwag ninyong baliwalain iyon kasi tulong yun sa inyo ng ka-business. At ito si Bay ay huwag mong sabihin na kahit nagtatampuhan man kayo, mayroon man kayong hindi pagkaunawaan mag-asawa, huwag ninyong idamay yung yung channel ninyo na sasabihin ninyo at hindi pala kayo totoo kung kayo ay gumagawa ng content. Abay, isipin mo, mahirap ang kumuha ng subscriber. Kami nga ito naghihingalo noon na mali na baguhan pa lang kami. Lalo na ako, baguhan pa lang ako. Ang hirap ko kumuha ng subscriber. Kung hindi pa ako gumawa ng ika-trending na inisip ko kung paano magti-trending ang aking reaction video para para at least mapansin ako ng subscriber. Hindi tulad ninyo, nag-upload kayo, pinakilala kayo ni ka-business, agad kayo dinumog ng mga subscriber ninyo at yung mga views ninyo ang lalaki. Pagkaingatan ninyo yon. Diba, huwag nyong baliwalain. Bye, huwag mong pairalin yung inggit mo sa kapwa mo. Dahan-dahan lang. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon tulad ninyo. You are blessed, napakaswerte ninyo at mayroong ka-business na gumagabay, nag-aalaga, tinuring kayo na parang pamilya, tinuring kayong anak nila. Pangalagaan ninyo yon. Lalo-lalo na ikaw, Bay. Huwag mong isipin na ay nagiging proud na ako sa sarili ko dahil kumikita ako ng ganitong kalaki, nandyan ang ka-business para sa akin. I don't care. Huwag. Lagi mong ilagay sa isip mo kung ano kabutihan ang ibinigay nila sa'yo at yung asawa mo, kung gaano siyang tumindig sa iyo, nalabanan ka o tulungan ka sa lahat ng bagay at suportahan ka sa iyong mga pangarap, suportahan ka sa iyong mga pang-araw-araw na ginagawa, suportahan at gabayan ka sa lahat ng oras, minuto o segundo na nandyan siya sa'yo. Pangalagaan mo yun, Bay. Huwag mo yun gawin na lang na basta-basta. Don't take for granted sa relasyon ninyong dalawa ni Junjun. Ingatan ninyo yon at pangalagaan. Sabay kayo mangarap sa inyong pamilya. Diba? Masarap mangarap pagkasama mo ang mahal mo sa buhay. Yun, Bay, ang dapat mong gawin. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito kay Bay. Sinasabi ko po, again, hindi po ito pambabas kay Bay. Ito po ay advice o opinion ko po na nakikita ko dito kay Bay. Alam naman po natin from the beginning na sinasubaybayan na natin. Alam po ba natin na ilang beses na itong si Bay nagkamali pero patuloy pa rin siyang pinapatawad ng ka-business official kasi gusto ng ka-business family
ay matuto sila sa kanilang buhay. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking reaction dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Family Ka-Business. So please don't forget to subscribe at suportahan po ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at ang lahat po ng aking ka-co-reactors dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV po, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Flers Channel, Analisa Reality TV, Kalingap Turak Vlog at PLC Katangay Vlog at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi sa inyo, may Allah bless us all at magandang umaga dito sa Middle East. Kumusta na po ang ating mga OFW at ang lahat po ng aking mga bagong subscriber, maraming salamat po. Hindi ko po kayo maisa-isa, pero naku po, nagtaos puso nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong lahat, moms o sir na nag-subscribe sa akin. So hanggang dito na lang. May Allah bless us all at magandang umaga around Middle East, magandang tanghali din sa atin sa Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod nagsasabi, bye-bye, bira, banat, mga ka-business. See you again.